Welcome back everyone and welcome back mga network engineers. Pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa network topology and architectures. Now pag sinabi nating topology, ang topology ay kung paano naka-layout yung network natin. How are network devices interconnected with each other? Ang tawag natin doon topology. So simulan natin. Ang una muna natin pag-uusapan ay yung mga types ng network. Okay, na syempre ginagamit natin sa Cisco, no? And yung tatlong types, there are three basic types actually. We have the local area network, we have the metropolitan area network, at saka wide area network. Okay? Now, yung local area network, ito yung network na relatively small. Okay, ibig sabihin ng small, ano yung small? Yung geographic area kung saan naka-interconnect yung mga devices natin. Halimbawa, sa isang opisina, sa isang building, o kaya clusters of buildings, pwede yung local area network. Ang metropolitan area network naman ay kapag ka-regions ang pinag-uusapan. Ibig sabihin, halimbawa, Manila, nakakonect siya sa Quezon City, nakakonect siya sa Makati City, or papunta sa ibang probinsya, no? Ang tawag naman natin doon ay Metropolitan Area Network. At ang pinakamalaki naman ay yung tinatawag natin na wide area network. Ang wide area network naman, ito yung network na halimbawa Pilipinas, kumo-connect sa ibang bansa, we call it the wide area network. Now, simulan natin doon sa local area network. Now, ang local area network, as I've mentioned, is a computer network that spans in a relatively small area. Opisina, building, kahit yung campus, no? Isip ka ng malaking campus ng university, and pag in-interconnect mo yung mga colleges na yon, ang tawag mo pa rin doon ay local area network. Alright? Now, ang local area network, confined in a single room, ayan, kababanggit ko lang, building or group of buildings. Meron tayong dalawang general types ng local area networks. We have the wired LANs at saka wireless LANs, no? So dito pa lang sa pangalan niya pa lang, no, wired LANs. Ano ibig sabihin? Ito yung local area network na wired, no? Gumagamit siya ng mga cables. Of course, copper cable or pwede ring fiber, no? Pag sinabi naman nating wireless LANs, ito naman yung LANs na electromagnetic wave ang ginagamit. And syempre, as I mentioned, pag-uusapan natin yung wireless LANs in detail pagdating natin doon sa Module 5 natin. Okay? Okay, now, before we dive into some details on local area network, pag-usapan muna natin yung basic types ng topologies. Okay? Kasi alam naman natin, in data communications, these are the basic types actually. You have the star, the bus, the ring, and the mesh. No? Kailangan ma-identify mo kung anong topology yung ginagamit mo, no? Or topology that you are dealing with. No? Para masabi natin kung paano natin may implement yung network natin. Okay? So discuss natin. Bago tayo bumalik doon sa local area network, let us discuss the star, bus, ring, and mesh. Sandali lang naman ito. No? Ngayon, ang star topology, tandaan po natin, features a central hub or switch. Okay? Ibig sabihin, sa gitna ng topology na ito, merong hub or merong switch na lahat ng network nodes ay nakakonect. Okay? So parang ganito yung example niya. Yan. You have 4 devices or 4 computers nakakonect doon sa central connectivity device. In this case, that is a switch. Okay? Ang tawag natin sa topology nito, pagka ganito yung layout niya, we call this the star topology. Ang kagandahan kay star topology, kahit na maputol yung isang link, for example, yung ibang links natin, meron pa rin silang connection to each other. Ang wag lang sanang mawala or masira ay yung switch doon sa gitna. Dahil pag ito nasira, syempre wala ng communications lahat ng devices natin. Okay? So we call this the star topology. The other one is the bus topology. The bus topology connects every device on the network to a single cable that runs along the entire infrastructure. No? So ito yung itsura ng bus topology.
And may kita nyo na meron tayong 4 na devices and nakakonect silang lahat doon sa isang run ng isang cable. No? So ang problema nito, kapag ka nag-break yung cable natin, kahit na halimbawa minor break on this backbone, ang mangyayari yung 4 na devices natin will not anymore interconnect with each other. No? So yun yung nagiging problema ni bus topology. And by the way, tandaan po natin na ang bus topology is already obsolete. Hindi na natin ito nakikita na ini-implement ng pagka ikaw ay gumagawa ng network. Alright? So that is for the bus topology. Now let's go to the ring topology. Ang ring topology naman connects devices to each other in a line that turns into a closed loop. Okay? Tapos pwede rin yung topology mo na unidirectional ang ikot niya since meron kang loop, no? Or pwede rin na bidirectional. So pag nakita natin ito, ganito ang itsura niya, no? Pero take note ha, ito ay logical na connection. Itong loop na ito ay logical connection. Hindi ito physical connection na may physical kang kable na naka-loop and then naka-interconnect yung mga devices mo. No. This is only logical. Okay? In fact, pag nakita mo ito na physical, meron ka pa ring central connectivity device doon sa gitna na kinoconnect natin yung mga devices natin. Okay? And basically, ang tawag natin dito is a MAU. Ano yung ibig sabihin ng MAU? Media Access Unit. Okay? Na siya ang nag-i-implement o siya yung nagpo-provide ng ring topology among devices. But again, ang ring topology ay wala na rin. No? Unfortunately, hindi na natin nakikita ang ring topology sa ngayon. Ang pinaka-popular actually is the star topology. Ngayon, puntahan naman natin yung huling topology, basic topology, and this is the mesh topology. Ang mesh topology naman, set up where network devices make multiple connection to other nodes on the network. Parang ganito ang itsura niya. Yan. So you have 4 devices for example, and pwede silang naka-interconnect redundantly to each other. No? Ang kagandahan nito very reliable dahil kapag yung isang link for example, in this case naputol, no? Naputol tong link na to. So ibig bang sabihin wala na silang communication, these 2 devices, meron pa rin, no? So pwede siyang pumunta rito, dumaan, can connect to this device again, and also pwede rin siyang connect dito sa path na to. No? But basically, hindi computers ang ginagamitan natin ng mesh topology. Usually, we use the switch, no? Mga switches, o kaya pwede ring routers. But if you have multiple LAN cards, no? Doon sa yung computer, for example, pwede rin naman na magkaroon ka ng mesh topology. But as I've mentioned, usually ginagamit ito sa mga switches at saka sa mga routers. Okay?